Hello. Nasa episode 22 na tayo. So, hello po, si Ponis po ito ng Philippine Old Collection. Meron tayo dito isang special na libro. Ang libro na ito ay luma. Episode 21 na. Philippine Old Collection. So, ito ay bagong kuha ko lang, recently lang. So, hindi ko sinasadya na importante pala itong libro. 1949. Kawanihan ng Palimbagan. Kailangan ko ng salamin Hindi, maganda. Okay na. Sa school 2 eh. Republika ng Pilipinas, kagawaran ng pagtuturo. Kawanihan ng Paralang Bayan. So ito kasing kaya ako nakuha to dahil sa mga storya, may mga buktong, may mga kwento. Para sa mga school lang. Kasi may mga drawing pa. Ang nakalagay dito, si Lina at si Benito. 1949. Pero kung makikita nyo po. Yan, 1949. Ang special na ito, itong pangalan na ito. Yung larawang guhit ni si Solomon Sabrid. So, anong ginagawa niya dito sa libro na ito? Diba, kilala siya, sikat to sa larangan ng sculpture. Mamahal na mga gawa niya, brass sculpture, tsaka yung mga mga tikbalang, mga fork na So, ang story pala nitong si Solomon Sabrid, kasi kilala din pala siya sa US, sa New York, may mga naka-display siya ng mga brass na ang galing talaga. Yung mga brass. So, meron siyang gawa nito, lahat ng illustration na mga gawa niya, guhit niya o drawing niya. Yan. Lahat yan. May mga paano pa. Yan. Yan. Medyo luma na siya. Medyo yung condition niya ay lang. Pero nagagamit pa rin ang mabasa. Kahit naman yung damage ng niya. Pero lang. Mild lang na Pero halos andito na lahat kompleto. Lahat to ay drawing ni Solomon Sabrid. Larawang guhit. So, ang dati pala niya unang parang unang trabaho niya o nagsimula ay sa pag-illustration ng mga drawing. Kung susumahin niyo yung storya na doon siya nagsimula illustration sa pag-drawing. So, sandali lang iduduan natin yung story niya para mas malinaw. Wait lang po. Okay, ito na. Research ko na. So, totoo nga. Kilala siya sa Philippine artist known for his bronze sculpture involved welding scraps of metal together, making the piece look jagged. Sabrid developed a technique out of welding pieces of metal scrap and building forms by means of blowtorch. Sabrid was born to the March 13, 1917. He began his career as a scientific illustrator and textbook illustrator. So, ito pala yun. Dito siya yung unang career. Textbook illustrator. So, kaya pala, yan. Medyo luma na rin yung libro. 1949. So, very rare din pala yung ganitong
He worked as an audiovisual department of Federation of Christian Church and he taught University of the East. Oh, teacher din pala siya. Sa University of the Philippines and then went to the University of Ohio to get a master education. He completed degree in 1954. He visited in the art museum. So, entering in competition in 1967, his abilities sad Christ work as the art of associate with Philippine sculpture and competition. Wow, wow, and wow. So, ito yung biography niya. So, makikita mo, itong sculpture na to, mother and child pa lang. Sa Leon Gallery. Okay, Boss Jaime. What's up, Boss Jaime? Ayan, binild up ko, Boss Jaime, Leon Gallery. Alam niyo yung Leon Gallery, isa kaibigan natin yung isa sa may-ari niyan. Napasok yung painting ko rin doon eh. So, ito naman, huwag na natin, ito tayo. Wow, ang presyo. Grabe. Mother and child sculpture. Signed dated 1973. Brass. Height 30 by 23 by 21. Wow! Sold. 3 million. Mintek. Swerte na talaga nakapagtabi ng gawa ni Solomon Saprid. Grabe. Ano pa ba ibang ano niya? Ayan, Philippine Senior Sculpture Best known as Tikbalang. Doon siya ata pumutok. Wow. Pero hindi pa siya national artist, pero kilalang kilala siya sa larangan ng sculpture. So, alam na this. Ito ang unang work niya. Dito ba ako yayapan? Sana naman. Para makabili tayo ng bagong short na butas. Makabili ng brief na bago na. Hindi na yung nabibili 3 for 100 sa palengke. At short na tig 50. Kaya butas. Wala eh. Salamat po sa nagbenta nito. Hindi ka natin sinasadya. Sinabi ko naman sana yung seller eh. Si tropa ko rin yung seller. Ang main ko lang talaga, mahilig ako sa mga libro. So, mahilig ako sa history, story sa school. Yun na nga. Pero hindi ko napansin to Akala ko yung Solomon Saprid to, yung mga ordinaryong lang, makapangalan o ano. So, nung na-check ko, ito pala yung unang trabaho niya. Pero ang ganda rin ng story to si Lina at si Benito. Gusto ko yung story niya. So, ang tabas lang na ito lang. Parang ngat-ngat lang na itong konti. Yan lang. Nakita nyo? Diba? Solomon Saprid. Magkano kaya to? Ang tanong. So, sa tagal kong nagbebenta, parang expert kunyari, dunong-dunungan, based sa aking experience, mas may value to dahil sa unang work niya dito siya nagsimula bago siya sumikat. Kaya siguro nag-come up yung mga tikbalang, yung mga alam mong mga folk na story, horror story ng Pilipinas, di ba? So, isa na naman tayong nakahanap ng biro nyo po. Gusto nyo malaman kung magkano ko po nakuha ito sa tropa natin. Hulaan nyo. Hindi na pahulaan sa inyo. So, ito ay nagkataong tadhana, kumbaga. Sa tagal na itong naka-post sa online, sa tagal na rin na alam ko sinearch niya rin ito. Dahil kilala ko din yung kaibigan nating kapwa picker din. Hindi naman natin to sasadyain. Na-inform ko naman sa kanya Ito, nakuha ko lang po sa kanya ng 300. Nakapost ng 400. 300 pesos para sa libro na ito, luma.
Pero kasi ang estimate ko ito ordinary, pero ang kung wala tong sa feed, siguro nasa mga ano lang, 1,000. Gawin natin, sabihin natin 3,000, 'di ba? 3,000 sagad ang 1,000 kung kaya pa. Kasi puhunan mo 300. Sa mga collector na mahilig sa ganitong storya, ito ang estimate kong presyo. So, alam naman kung paano nag-come up, that's experience na rin. At saka sa tagal ko na rin sa pagbebenta, lahat ay halos dumana sa akin mula noon. Pero hanggang sa tuloy-tuloy pa rin yung ang pag-aaral natin, encounter natin. Hindi lahat ay pare-parehas sa mga gamit. Ito naman ay walang pagbabasihan dahil sa yung history din ito ay historical din, pero mas mas mataas ang historical value nung Manuel Quezon tsaka yung Bayang Magiliw. Dahil yun, ibang Pilipinas Ito naman, sa isang artist lang. Pero, hindi isang artist lang na isang kilalang artist na sumikat talaga. At naglagay ng marka sa buong mundo na ito isang Pilipino na gumawa. Naglikha ng isang obra na may pagmamalaki ng buong Pilipino. Kaya ganun ang presyo ng mga gawa niya. So ito, masabi ko, siguradong mahal na ito. So, alam na this. So, ayan. Yan, inano ko lang sa inyo. Salamat po. Shinare ko lang po itong vlog po natin. Episode 21. 21 ba o 22? So, salamat po. Si Ponix po to ng Philippine Old Collection. Kasi siya may mga manok tayo na sa paligid din. Nandito tayo sa farm ng magulang ko. Salamat po. Salamat po. Salamat po.